Maingay ang palengke, mabaho, pero sa isang sulok may kakaibang tahimik. Doon mo makita ang puwesto ni Aling Rosa. Kaunti lang ang kanyang paninda, kaunting gulay, kaunting prutas. Pero ang nakapukaw ng atensyon ng mga tao ay isang paso. May kakaibang halaman ito. Kulay lila ang mga dahon, mukhang misteryoso. Si Lena ay isang dalagang puno ng pag-asa. Sa puso ng isang maliit at maaraw na nayon, kilala siya sa kanyang maamong ngiti at kabaitan sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Bawat umaga, gigising siya bago magbukang liwayway, aalagaan ang maliit na hardin ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga kamay ay maingat na nagtatrabaho sa lupa. Madalas siyang nakikita ng mga taga na yon bilang simbolo ng katatagan, isang taong sa kabila ng hirap ng buhay sa bukid ay laging nakakahanap ng dahilan para magpasalamat. Nangangarap si Lena ng mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang may sakit na ina na siyang sentro ng kanyang mundo. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting nawawala. Bawat araw ay may dalang mga bagong hamon, at ang bigat ng sakit ng kanyang ina ay tumitimbang sa kanya na parang mabibigat na bato. Ang tawanan na dating pumupuno sa kanilang munting tahanan ay natahimik na, napalitan ng tunog ng hirap na paghinga at mga bulong na panalangin. Sinubukan ni Lena na manatiling matatag, ngunit ang kawalan ng katiyakan sa kinabukasan ay gumugulo sa kanya sa bawat sandali. Iniisip niya kung gaano pa katagal siya makakatiis, habang ang mundo sa kanyang paligid ay tila lumiliit sa bawat araw na lumilipas. Ang kanyang ina, ang kanyang buhay, ay unti-unting kinukuha ng isang walang lunas na sakit. Naubos na ang kanilang ipon, nagastos sa mga doktor, gamot at bawat lunas na maaring ialok ng albularyo sa nayon. Walang magawa si Lena habang pinapanood ang kanyang ina na nanghihina. Ang dating maliwanag na mga mata ay ngayon ay malabo na dahil sa sakit. Ang mga dingding ng kanilang tahanan na dating puno ng init ay ngayon ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan at pag-aalala. Ang puso ni Lena ay sumasakit sa bawat ubo, bawat gabing walang tulog na ginugol sa tabi ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, desperado na makahanap ng paraan upang maibsan ang paghihirap ng kanyang ina. Ngunit tila sarado na ang bawat pinto para sa kanya. Wala na siyang ibang makausap. Ang nayon, bagamat magkakalapit, ay nakatali sa sarili nitong mga problema. Ang mga kapitbahay ay nag-aalok ng mga simpatikong sulyap, ngunit sila rin ay walang gaanong maibigay. Ang mga kaibigan ni Lena ay lumayo na, hindi makayanan ng lungkot na tila sumusunod sa kanya. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, ang kanyang mundo ay lumiit sa apat na sulok ng kanilang maliit na tahanan, at ang walang katapusang pag-aalala na pumupuno sa kanyang mga araw at gabi. Ang katahimikan ang naging tanging kasama niya, at iniisip niya kung mayroon bang tunay na nakakaintindi sa lalim ng kanyang sakit. Wala nang ibang malalapitan. Ang mga daan na dating nilalakaran niya ng may kumpiyansa ay ngayon ay parang hindi pamilyar. Bawat hakbang ay mabigat dahil sa pasanin ng kanyang mga alalahanin. Hinanap niya ang mga sagot sa mga mukha ng mga dumadaang taga na yon, ngunit awa at pagsuko lamang ang kanyang nakita. Tila tinalikuran na siya ng mundo, iniwan siyang mag-isa na harapin ang kadiliman. Gayunpaman kahit ng kawalan ng pag-asa ay nagbabantang sakupin siya, kumapit si Lena sa pag-asang kahit saan, kahit paano, may paraan palabas. Narinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol kay Aling Rosa. Sa mga pabulong na tono, pinag-usapan ng mga taga nayon ang matandang babae na nakatira sa gilid ng nayon, na babalot ng misteryo at takot. Ang ilan ay nagsasabi na si Aling Rosa ay may mga kapangyarihang makapagpapagaling ng mga may sakit, habang ang iba ay nagbabala sa mga panganib ng paghingi ng tulong sa kanya. Nakinig si Lena, hinati sa pagitan ng pag-aalinlangan at desperasyon. Tinakot siya ng mga kwento, ngunit ang pag-iisip na mawala ang kanyang ina ay mas lalong nagpatakot sa kanya. Pinag-isipan niya ang kanyang mga pagpipilian, alam na nauubos na ang oras. Kahit nakakaiba, kahit mapanganib, susubukan niya. Habang kumakabog ang kanyang dibdib, nagtungo si Lena sa labas ng nayon, ginagabayan ng pag-asa at takot. Ang daan ay masukal at madilim, bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa kawalan ng katiyakan. Nagalangan siya sa pintuan, ang mga alaala ng tawa at pagmamahal ng kanyang ina ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magpatuloy. Alam ni Lena na ang pagpiling ito ay maaring magbago ng lahat, sa ikabubuti o ikasasama, ngunit handa siyang isugal ang lahat. Para sa kanyang ina, gagawin niya ang lahat. Gaano man kadesperado, gaano man kawalang katiyakan ang landas sa hinaharap,
Ang pagmamahal ni Lena ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang kanyang mga takot. Sa tahimik na kadiliman ng kanilang tahanan, gumawa siya ng isang tahimik na pangako. Hindi siya susuko, hindi ngayon, hindi kailanman. Para sa kanyang ina, lalaban si Lena para sa pag-asa, kahit nasa harap ng kawalan ng pag-asa. Nanginginig ang mga kamay ni Lena. Halos hindi niya mapakali ang madadiri habang nakatayo siya sa gitna ng maingay na palengke. Amoy na amoy ang sariwang gulay, rinig na rinig ang kwentuhan ng mga kapitbahay, at ang malayong tilaok ng manok. Pero para kay Lena, parang nawala ang lahat ng iyon. Ang mundo niya nakatuon sa maliit na lamesang kahoy sa harap niya, at sa halamang nakapaso na parang kumikinang sa tahimik at mahiwagang enerhiya. Ramdam niya ang mga mata ng mga tao sa kanya, mausisa at marahil ay medyo nag-aalala. Habang nag-aalangan siya, mabilis at mababaw ang kanyang paghinga. Ang bigat ng kanyang mga problema ay nakadagan sa kanyang mga balikat. Ang sakit ng kanyang ina, ang tumataas na bayarin, ang kawalan ng katiyakan sa bukas. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging magagawa niya ay ang abutin, nanginginig man ang kanyang kamay, ang halaman na maaaring may hawak ng sagot sa kanyang mga dalangin. Habang inaabot niya ang halaman, nakaramdam si Lena ng kakaibang init na nagmumula sa mga dahon nito. Simple lang ang paso, walang palamuti, pero ang halaman mismo ay matingkad. Ang mga berdeng dahon nito ay halos kumikinang sa liwanag ng umaga. Naisip niya kung guni-guni lang ba niya o may kakaiba taga dito. Nagbubulungan ang matang tao sa paligid, ang ilan ay tumatango, ang iba naman ay umiiling. Kumakabog ang dibdib ni Lena. Nakarinig na siya ng mga kwento tungkol sa mga halaman ni Aling Rosa. Kung paano sinasabing nakakagamot ang mga ito, nagdala ng swerte at nakapagpapabago ng buhay. Pero hindi niya iyon pinaniwalaan. Hindi hanggang ngayon na ang pag-asa na lang ang natitira sa kanya. Tinitigan siya ni Aling Rosa, matalim at hindi natitinag ang mga mata. Malalim at madilim ang mga mata ng matanda, parang nagtataglay ng mga sikreto ng mundo. Pakiramdam ni Lena ay nakikita siya, hindi lang ang kanyang mukha, kundi ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kaluluwa. Parang nakikita ni Aling Rosa ang lahat sa kanya, lagpas sa matapang na harapan na ipinapakita niya sa mundo diretso sa sakit sa kanyang puso. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila, puno ng mga tanong na hindi bibigkas at sinaunang karunungan. Lumunok si Lena, hindi makaiwas ng tingin. Dalhin mo ito sa bahay. Sa wakas ay sabi ni Aling Rosa, halos pabulong lang ang boses, pero dinig na dinig sa marahang hangin na umiihip sa palengke. Boses na parang nanggagaling sa malayong lugar, pero malinaw na parang bumulong mismo sa tenga ni Lena. Alagaan mo ito tulad ng pag-aalaga mo sa sarili mong puso. Hayaan mong ipaalala nito sa iyo ang pag-asa kahit mahaba ang gabi at mahirap ang araw. Nakinig si Lena, nanlalaki ang mga mata habang nagpapatuloy ang matanda. Higit pa sa nakikita mo ang halamang ito. Kailangan nito ang iyong kabaitan, ang iyong pasensya, ang iyong pananampalataya. Alagaan mo, diligan mo, kausapin mo, bilin ni Aling Rosa, malumanay ngunit matatag ang boses. Hayaan mong marinig nito ang iyong boses, ang iyong tawa, kahit ang iyong mga luha. May buhay ang mga halaman, anak. Nakikinig sila, nakakaramdam sila. At minsan kapag binigyan mo sila ng pagmamahal, may ibinabalik sila. Tumango si Lena, yakap ang paso sa kanyang dibdib, nakakaramdam ng kakaibang ginhawa sa mga salita ng matanda. Pinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng sinabi ni Aling Rosa, gaano man ito kakatwa. At sa kalaunan, gagaling din ang iyong ina. Sabi ni Aling Rosa, lumambot ang mga mata. Nakabitin sa hangin ang pangako, marupok at mahalaga. Napuno ng pag-asa ang puso ni Lena, isang pag-asang hindi niya pinangahas na maramdaman sa loob ng ilang linggo. Inisip niya ang kanyang ina nakangiti muli. Ang tawa nito ay pumupuno sa kanilang maliit na tahanan. Ang sakit ay wala na parang hindi ito nangyari. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinayagan ni Lena ang sarili na maniwala na maaring magbago ang mga bagay, na maaring posible ang mga himala. Inilabas ni Lena ang kanyang kamay sa bulsa, hawak ang kaunting barya na natipid niya. Sinubukan niyang ibigay ito kay Aling Rosa pero umiling ang matanda, may banayad ng ngiti sa labi. Hindi ko kailangan ng pera mo, hiya, malumanay niyang sabi. May mga bagay na hindi nabili o nababayaran. May mga regalong ibinibigay ng libre mula sa isang puso patungo sa isa pa. Nakaramdam si Lena ng bara sa lalamunan, labis na naantik sa kabaitan ng estrangherong ito. Ang kapalit ay isang pangako, sabi ni Aling Rosa, seryoso ang boses.
Inabot niya ang nanginginig na kamay ni Lena gamit ang kanyang magaspang na kamay. Pangako mo sa akin na alagaan mo ang halamang ito kahit anong mangyari. Pangako mo sa akin na hindi ka susuko kahit mukhang imposible. Ito ay isang pangakong hindi dapat masira. Tumango si Lena, kumikislap ang mga mata sa luha, at sa sandaling iyon, alam niyang nagbago na ang kanyang buhay magpakailanman. Maingat na inaalagaan ni Lena ang halaman. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, dahan-dahan siyang bumabangon at lumalapit sa maliit na mesa malapit sa bintana kung saan nakalagay ang halaman. Dahan-dahan niyang hinahawakan ang mga dahon nito, dinadama ang malamig at makinis na balat, at bumubulong ng mahinang pagbati na parang naririnig siya ng halaman. Naniniwala siya na ang kabaitan at atensyon ay kasing halaga ng tubig at sikat ng araw. Sinisiguro ni Lena na laging basa ang lupa pero hindi binababad at iniikot niya ang paso para lahat ng dahon ay masikatan ng araw. Nagpatugtog pa siya ng mahinhing musika, umaasang lalakas at lulusog ang halaman. Sinusunod niya ang lahat ng bilin ni Aling Rosa. Binigyan siya ng matanda ng maayos na listahan, bawat hakbang ay nakasulat sa maayos at malinaw na sulat kamay. Binabasa ito ni Lena araw-araw, sinisiguradong walang detalye ang nakakaligtaan. Sinusukat niya ang tubig gamit ang maliit na tasa, tulad ng itinuro ni Aling Rosa, at tubig ulan lang ang ginagamit niya na inipon niya sa isang garapon sa labas ng kanilang bintana. Binibigkas pa niya ang maikling dasal na itinuro ni Aling Rosa, naniniwalang ang pananampalataya at pag-asa ay makatulong sa halaman na lumago. Determinado si Lena na gawin ang lahat ng tama, gaano man kaliit o kakatwa ang bilin. At isang himala. Sa loob lamang ng ilang araw, napansin ni Lena ang isang pambihirang bagay. Ang halaman na mukhang mahina at walang buhay nung una niya itong iuwi ay nagsimulang magbago sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga dahon nito ay bumuka, tumungo sa liwanag, at isang mahiwaga at mahinang liwanag ang tila kumikislap sa mga gilid. Tuwing umaga, ang halaman ay mukhang mas matangkad, mas malakas, na parang lumalaki hindi lamang mula sa lupa, kundi mula sa pag-aalaga at pag-asa ni Lena. Parang buhay na buhay ang halaman sa paraang hindi pa niya nakita noon, tumutugon sa kanyang pagmamahal at atensyon. Unti-unting gumaling ang kanyang ina. Noong una, maliit na pagbabago lamang, ang paghinga niya ay hindi nahirap, at ang kanyang mga pisngi ay nagkaroon ng kaunting kulay. Napansin ni Lena na mas lumalaki ang mga mata ng kanyang ina at lumalakas ang kanyang boses. Araw-araw, bumabalik ang lakas ng kanyang ina. Nakakaupo na siya sa kama, nakakapagbaba ng paa, at sa wakas, sa tulong ni Lena, nakatayo at nakakalakad na siya ng ilang hakbang. Namangha ang buong pamilya habang ang babaeng dating mahina at maputla ay nagsimulang ngumiti at tumawa muli. Parang ang lumalaking sigla ng halaman ay naibabahagi sa kanyang ina. Mas malakas, mas masigla. Napuno muli ng tawa ng kanyang ina ang bahay at kumikilos siya ng may gaan na hindi nakita ni Lena sa loob ng ilang buwan. Nagsimula na siyang tumulong sa maliliit na gawain. Kumakanta habang nagtatrabaho, ang kanyang lakas ay bumabalik sa bawat araw na lumilipas. Napansin din ito ng mga kapitbahay at nagbulungan tungkol sa himalang nangyayari sa bahay ni Lena. Ang sabi ng ilan ay ang halaman, ang sabi naman ng iba ay ang debosyon ni Lena, ngunit lahat ay sumang-ayon na may magandang nangyayari. Kasabay nito, lumago ang halaman. Dumami ang mga dahon nito. Halos magdamag na lumilitaw ang mga bagong usbong, at ang dating maliit na halaman ngayon ay pumupuno sa paso ng masigla at malulusog na dahon. Tila sumasayaw ang sikat ng araw sa mga dahon nito na nagpapakislap sa kanila. Manghang pinagmasdan ni Lena ang halaman na naging sentro ng kanilang tahanan, isang simbolo ng pag-asa at paggaling. Nakaramdam siya ng malalim na koneksyon dito na parang magkaugnay ang kanilang mga kapalaran. Habang gumagaling ang kanyang ina, lalong lumalago ang halaman at hindi maiwasan ni Lena na magtaka kung mayroong lihim na mahika na gumagana. Ang kulay lila ay naging mas matingkad. Ang mga dahon na dating maputlang berde, ngayon ay kumikinang na may malalim at kaakit-akit na kulay lila. Sa sikat ng araw, parang hindi pangkaraniwan ang mga ito na parang ipininta ng kamay ng isang pintor. Ang mga bumibisita sa bahay ay titigil at titingin, humahanga sa kagandahan ng halaman at sa kakaiba at mahiwagang enerhiya na tila nagmumula rito. Nakaramdam si Lena ng pagmamalaki ngunit medyo hindi mapakali. Ang halaman ay hindi katulad ng anumang nakita niya at ang pagbabago nito ay kapwa maganda at mahiwaga, na parang hinihigop nito ang buhay ni Lena. Nagsimula niyang mapansin na habang lumalakas ang kanyang ina,
Siya mismo ay lalong napapagod araw-araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay kapag dinidiligan niya ang halaman at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Minsan, nakikita niya ang kanyang refleksyon sa bintana at halos hindi niya makilala ang pagod na mukhang nakatitig pabalik. Inisip ni Lena kung ang mahika ng halaman ay may kapalit, kung ang kanyang sariling enerhiya ay ibinibigay sa kanyang ina sa pamamagitan ng mahiwagang mga dahon. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang pag-aalaga dito. Determinado siyang makita ang kanyang ina na ganap na gumaling, anuman ang maging kapalit. Binago ng himala ng halaman ang kanilang buhay, ngunit nagsisimula ng mapagtanto ni Lena na ang bawat himala ay may kapalit. Pero may kakaibang nangyayari kay Lena. Pakiramdam niya ay may nagbago sa kanya. Parang may kulang, parang may humihigop sa kanyang lakas. Namumutla at naninilaw ang kanyang balat, nanghihina ang kanyang katawan. Ang dating malinaw niyang mga mata ay naging malalim. Parang ang kanyang sigla ay lumipat sa halaman. Isang gabi, biglang nanlabo ang paningin ni Lena. Tila nabalot ng nakabibinging katahimikan ng kwarto, parang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang pisngi. Pagmulat niya, nakita niya ang halaman, lanta, tuyo, patay. Kasabay nito, biglang napaupo ang kanyang ina. Magaling na. Pero si Lena, siya na ngayon ang humihilik sa kama. Walang malay. Kinabukasan, maingay na naman ang palengke, maalikabok, mabaho. Sa isang sulok, tahimik pa rin ang pwesto ni Aling Rosa, pero may bagong halaman sa paso. Lila ang mga dahon nito, mukhang mahiwaga. Sa tabi nito may bagong mukha. Isang babaeng may dalang sakit, handang gawin ang lahat, handang sumugal. Ang mahiwagang halaman ni Aling Rosa ay simbolo ng mga desisyon natin sa buhay. Minsan, sa tukso ng mabilis na solusyon, hindi natin namamalayan ang kabayaran. Hindi natin nakikita ang panganib na dala ng mga bagay na tila napakaganda para maging totoo. Ang sistemang ito ay nagpatuloy. Isang ikot ng buhay, isang ikot ng kamatayan, isang ikot ng pag-asa at pagkawala. At si Aling Rosa, nandoon pa rin siya. Tahimik na nagmamasid, naghihintay. Para sa susunod na kaluluwang madadala ng desperasyon. Para sa susunod na kaluluwang susugal sa mahiwagang halaman.